Good morning, Pilipinas! Uy, anong nangyari dito ha? Si dating tagapagsalita ni Digong, itong si Harry Roque, masyado kasing matabil ang dila. Dahil sa pagiging madaldal nito, abay nabanatan tuloy siya ni Senator Jinggoy Estrada. Yan, kasi akala puro mga BBM vloggers lang mga pro-admin vloggers lang ang nakakapansin dito na mali talaga itong ginagawa ni Harry Roque. O ngayon, anong masasabi nyo? Si Senator Jinggoy Estrada na mismo ang nagsalita dito na unacceptable itong ginagawa ni Roque. Uy, nanggugulo kasi, di ba? Imbis na sumuporta sa administrasyon, hala, sige, birada. O yan, nakatikim katuloy ngayon kay Senator Jinggoy Estrada. Ngayong ano to, Holy Week ito ka-coffee, naglalabasan ito ha. Ayan, kung nakikita niyo dyan sa balitang ito na nasa screen nyo, no? Mula sa politico.com ito, no? Jinggoy slams Roque. Uy, buti nga. For revealing gentleman's agreement between Rodi Duterte and China. Two-way ito ka-coffee, no? Dapat bang nagdaldal siya dito na hindi naman siya privy o wala naman siyang alam na mga konkreto patungkol dito sa agreement na yan? Kasi ngayon, nagtuturo, di ba? Kumbaga, pinainit niya lang yung apoy and then saka iiwanan niya. Ituturo si Cayetano dahil si Cayetano daw po yung nag-publicize nitong agreement na ito. At yung mismong involved doon sa agreement, si Digong, dead ma, di ba? Tahimik, walang sinasabi. Itong si Harry Roque, hindi naman siya presidential spokesperson na Hindi naman siya tagapagsalita na ni Digong Hindi naman siya authorized na magsalita ng kung ano-ano. Tuloy, nagkakaroon tuloy ng gulo. Nagkakaroon ng confusion dahil sa pagiging madaldal niya. Paano kung fake pala? Kasi posible naman talaga na fake lang itong sinasabi niya para i-establish lang itong public distrust, no? Talaga naman, yan, nakatikim tuloy. Senator Jinggoy Estrada has expressed disappointment at former presidential spokesperson Harry Roque for claiming that there was a gentleman's agreement. Wag na natin pag-usapan kung meron o wala, pero sa tingin ko mukhang meron, no? Pero hindi si Roque ang authorized na magsalita dito sa usapin na yan. Between China and Philippines during the Duterte administration. Sabi ni Jinggoy Estrada, it is disappointing. Oy, sana sagutin mo to sa vlog mo, no, Senator? Sagutin mo si Senator Jinggoy Estrada dito, Harry Roque. It is disappointing, nakakainis, no, to say at least and utterly unacceptable. Hindi katanggap-tanggap yung ginagawa mo, Roque, sabi ni Jinggoy Estrada. For former presidential spokesman Harry Roque to make such baseless claims. Walang mga batayan na claims. Diyan mahilig si Harry Roque, walang mga batayan, di ba? Mga ano parang nagaya ito kay kay Eric Celis, no, ng SMNI, laging patanong para hindi sila magiging accountable, no? Walang mga batayan, baseless claims when he is not even privy to such information, Estrada said on Thursday, March 28. Kumbaga, nangunguna. Kumbaga, ang term natin dyan Jollibee, bida-bida di ba? Pinangunahan mo pa yung involved sa agreement. Samantalang noon, deny kayo, di ba? Even si Cayetano, sabi niya, walang ganyang agreement. Then magugulat tayo ngayon, may ibubulgar si Harry Roque na nagkaroon ng ganyang agreement. Estrada was referring to Roque's admission o baka nadulas lang siya dito ka-coffee. Roque's admission during an interview with Politico Scoop that former President Rodrigo Duterte agreed to China's proposal for a status quo in the South China Sea to avoid tension. Baka nadulas lang siya, pero hindi, lalabas at lalabas yan Kung may sekreto talagang tinatago itong si Digong, kung nagkaroon talaga ito ng agreement with China, lalabas at lalabas yan, hindi nila maitatago yan, lalo tumitindi na ang tensyon. Sa tingin ko naman talaga, totoo na merong agreement, no? Regardless kung anong term yan, gentleman's agreement, secret deal, or kung ano man yan, meron talaga yan. Ako naniniwala ko, meron lang yan. Pero may mga bagay na hindi mo dapat i-disclose, di ba? Pero ito nga, nadulas ito, siguro dahil sanay na matabil lang dila, badaldal lang dila nito ni Harry Roque, tuloy, nabibira tuloy siya ngayon, nababanatan tuloy siya dito dahil sa ginagawa niya. Tama lang? Wala kasi patayan Ito, number one maninira yan kay PBBM kung ano nasasabihin, pulboronic video, etc. Wala naman kayong batayan, di ba? Pakita nyo yung ebidensya nyo kasi abogado ka, di ba? Tapos nainiwala ka kay Maharlika. Ang basis mo si Maharlika. According to Roque, the present administration, ito na siya Kaya, ang purpose niya naman kasi dito, ito mga sinasabi niya, para pabagsakin talaga itong administrasyon na yan. Kasi very close kay Sara Duterte yan Diba? Kasi pag na-establish nila na wala nang tiwala ang taong bayan kay PBBM na nangangarap silang gawin yan, pag wala nang tiwala ang taong bayan,
magiging ground kasi yan for impeachment. At pag ma-impeach yung PBBM, yung best friend niya, yung aangat na presidente, si Sara Duterte. Kaya ngayon, sige, halabirada. Feeling ko may basbas yan. Hindi naman kikilos siya ng walang basbas si Harry Roque. May basbas yan from the Dutertes. According to Roque, the present Marcos administration reneged on the agreement. Na-revoke daw po ni PBBM ang agreement. Diba? Reneged, ibig sabihin ni-revoke. O kumbaga pinapawalang bisa yung agreement na yan. In the first place, mayroong bang agreement? Nasa ng papel, di ba? Urging China and forcing it to use its Coast Guard water cannons on Philippine vessels. So dahil daw dyan, dahil ayaw kilalanin ni PBBM yung agreement na yan, na in the first place, wala naman talagang nag-i-exist na papeles na nagsasabing mayroong agreement, nagalit daw po ang China. Yan daw po ang dahilan kung bakit binobomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas na magpupunta dyan sa Ayungin Shoal para sana sa resupply ng pagkain dyan sa BRP Sierra Madre. Kasi allegedly, ang nilalaman noong agreement na yan, itong secret deal na yan, papayagan ng China, isang barko lang ang magdadala ng pagkain at tubig lang dyan sa BRP Sierra Madre. Pero bawal kayong magdala ng construction materials. Itong bago na to, yung bagong insidente dyan, nagdala daw kasi ng construction materials itong barko ng Pilipinas. Doon nagalit na naman daw ang China. Kasi violate natin yung agreement na yan. Diyan, lumabas na, umami na si Roque dito na nagkaroon ng gentleman's agreement. Ang problema, authorized ba siyang magsalita dito? Yung dahil sa kadaldala niya, ayan, nabibirada tuloy siya ngayon ni Senator Estrada. Roque also echoed the claim of a high-ranking Chinese official that the humanitarian missions were used to bring in construction materials to Ayungin to fortify the grounded wartime ship there. Manila has denied China's accusation. Tinan mo, parang maganon talaga no? Ano ka ba, tagapagsalita ka ba ng China? Bakit ikaw yung mag-e-echo ng sentimiento ng China, di ba? Maliban na lang kung hinire talaga siya ng China, bukod sa pagiging consultant baka spokesperson na rin ng China o baka abogado na rin, international lawyer na rin sila ng China. Kasi, di ba, Pilipino ka, tapos, ewan ko, nagiging tagapagsalita ka ng China, di ba? Taga-amplify ka ng sentimiento nila. Estrada said Roque's assertions only sow confusion. Nagtatanim lang daw po yan ng confusion and put to doubt the present Marcos administration's efforts to protect the country's sovereignty against China's harassment of the Philippine vessels dyan po sa West Philippine Sea. Exactly. Yan naman talaga ang purpose niyan guluhin ng tao di ba? Ipawalang value yung ginagawa ng Marcos administration na to. Kumbaga sirain ang Marcos administration. Yan naman talagang purpose dito ni Roque. At sa tingin ko, nagiging kumbaga nakaka-score siya dito Kasi unti-unti, syempre may mga naniniwala kagad sa sinasabi nila, yung mga supporters ni DDS, ng Duterte, naniniwala agad dito sa sinasabi ni Roque. So nagkakaroon naman ng confusion kasi nga yun ang purpose nila mawala ng tiwala ang taong bayan kay PBBM para ma-impeach nila. O akala nila siguro mga BBM vloggers lang o mga supporters ni BBM lang yung makakapansin, ito, senador na ito, yan, sagutin niya na itong sinasabi dito ni Senator Jingo Estrada kasi hindi nakakatulong itong mga pahayag na ito ni Roque. Ang mga ganitong pahayag sa gitna ng mga lumalalang panggigipit at bullying na nararanasan natin sa China. Take note si Jingo Estrada nagsasabi, ginigipit tayo at binubuli tayo ng China yet pinagtatanggol mo pa rin. Diba? Kampo ni Digong at yung mga DDS vloggers, pinagtatanggol nyo pa rin, binubuli na tayo, ginigipit na tayo ng China. Yung mga statement na to ay nagpapalaganap lamang ng kalituhan at pagdududa sa integridad at kakayahan natin na ipaglaban ang seguridad ng ating bansa. Kasi ang gusto nila, sige, para mapayapa, para walang tension dyan sa West Philippine Sea, hayaan na natin kung anong ginagawa ng China. Yan yung line of argument dito na kampo nila Roque. Huwag na natin ikontrahin yan kasi wala rin mangyayari, mahina yung military natin as compared to China. So hayaan na lang natin. Pwede ba yun? Diba? Si PBBM, syempre presidente siya, gagawin niya yung mandato niya, protektahan yung teritoryo ng Pilipinas. Diba? Dahil nanumpa siya dyan nanumpa siya sa ating konstitusyon puprotektahan ang teritoryo ng bansa. Kung hindi na gagawin yan, syempre kikwestiyonin na naman siya. Bakit hindi ka gumagawa? Bakit hindi ka kumikilos? Talaga naman We must remain firm and united in defending our sovereignty and in safeguarding our maritime territories for the benefit of present and future generations. Yan, makinig ka. Harry Roque, yan, pakinggan mo itong si Jingo Estrada.
Ngayon lang nagsalita sa iyo yan. Manatili po tayong firm at nagkakaisa para protektahan ang ating soberanya. Hindi yung sira ka ng sira, 'di ba? Hindi ka nakakatulong sa sitwasyon na ito. Nakakasira ka sa gobyerno. Ayan, sana mapakinggan mo yan. Kasi syempre, mga BBM supporters, hindi naman pakikinggan yan kasi andun siya secretary siya before Kalihim siya ni Digong pakikinggan ba, makikinig ba siya sa mabababang tao? O ito, senador na nagsalita, tumigil ka. Huwag ka masyadong huwag ka masyadong matabil, no? Ayan, napapagsabihan katuloy ni Jingoy Estrada masyado ka Okay, antay tayo ka-coffee kung ano magiging response dito ni Harry Roque. Baka magturo-turo na naman yan. Okay ngayon, kasi Lunes ngayon, balik trabaho. Ayan, kailangan matanong din si Cayetano kung totoo ba itong sinasabi ni Roque na siya ang nag-publicize nitong gentleman's agreement na ito. Kasi sabi niya sa kanyang interview niya, pinablicize ni ni Cayetano. Ngayon, gising na yung mga reporters, yung mainstream media, yan. Balik trabaho na, maganda tanungin po siguro, maganda makarating yan itanungin kay Cayetano kung totoo ba na pinablicize niya yan, kasi noon todo tangge na walang ganyang agreement. So ngayon, sige, ipakita ninyo yung proof ninyo. Do you have the press release? Do you had the press conference para ipalam ito sa taong bayan na nagkaroon ng agreement itong si President Xi Jinping at si Digong? Ilabas ninyo yan. Magandang maitanong kay Cayetano yan. Kasi si Roque, sabi niya, hindi siya privy sa ilang nilalaman doon Yun naman pala Unti lang pala yung alam mo doon pero bakit ikaw yung nagsasalita, di ba? Ikaw yung dyan sa media, di ba? Ano to, pasikat, parang bida, Jollibee lang, bida-bida. Anyway, sige, antay tayo ng response nila dito ka-coffee. Sige, ako yung magpapaalam muna sa inyo. I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee at makarating sa mainstream media na tanungin si Cayetano kung totoong siya ang nag-publicize. I-tag nyo na dyan sa comment section para masagot niya yan. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee pa-click lang po ng follow sa Facebook, no? At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ng subscribe, wala pong bayad yan, click lang po yung subscribe sa YouTube. At attendance check sa kapapasok lang, i-like lang po ka-coffee. Click lang po ka-coffee yung like para makapag-attendance sa kayo sa ating YouTube, no? Alright, sige, paalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin, Ingat po kayo Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!